Para sa mga malayo sa pamilya, kagaya natin sa ibang bansa, minsan ba nararamdaman mong mag-isa ka? Yung kahit maraming tao sa paligid mo, may lungkot pa rin sa puso mo? Pag-usapan natin yan. Hi guys! Today, let's talk about God's presence kahit malayo ka sa home. Hindi madali maging OFW or magtrabaho sa malayo. May lungkot, may homesickness, may mga gabi na tahimik pero mabigat sa pakiramdam. Yung pagod ka na sa trabaho, tapos pag uwi mo, parang wala kang makausap na pamilya mo. Minsan, napapangiti ka sa video call, pero pag tapos na, doon mo nararamdaman ang lungkot. At minsan siguro napapatanong ka, Lord, kaya ko pa ba? Pero my dear friend, gusto kong ipaalala ito sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Alam mo bang pwede tayong makarelate sa story ni Joseph sa Bible? Ang sabi sa Genesis chapter 39 verse 21, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Si Joseph ay malayo sa pamilya niya. Nasa ibang lugar, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Pero kahit nasa foreign land siya, kasama niya ang Diyos. Ganon din sa'yo. Ganon din sa atin. Maaring malayo ka sa pamilya mo ngayon, pero hindi ka malayo sa Diyos. Kasama mo siya sa trabaho mo, kasama mo siya sa pagod mo, kasama mo siya sa bawat sakripisyo mo. Alam mo, nung nandito na ako sa Amerika, na-realize ko, ginagamit ng Diyos ang season na ito para mas lalo tayong kumapit sa Kanya. Kasi kapag wala na tayong ibang matatakbuhan, mas natututo tayong magtiwala kay Lord. So kung pagod ka ngayon, kung nalulungkot ka, remember this. God is with you right where you are. Saang bansa ka man naroroon, nasa Middle East ka man, nasa Europe, nandito ka sa US, or nasa Hong Kong, China, Singapore, or saan mang panig ng mundo, magtiwala ka kapatid, na ang Diyos ay laging nandyan para sa'yo. You may be far from home, but never far from God. If this message encouraged you today, please do follow our page for more short faith talks. God bless you, kapatid.